So, ano ba ang interpretasyon ng false prophet, no? O bulaang propeta? Nababanggit din sa Biblia, no? Sa Book of Revelation, ang dalawang testigo or two witnesses, no? At nababanggit ang Antikristo, although marami ng Antikristo na laganap sa mundo. Pero merong isang Antikristo, at yun nga yung little horn, no? Na maghahari sa mundo, no? At yun din pagbabalik ni Kristo. Well, lahat naman ito maisasakatuparan sa isang tao. Okay? Hindi kailangan ng mga supernatural na yung patay mabubuhay para siya maghari sa mundo. Kundi, ang more realistic is yung living one, no? Ibig sabihin, yung buhay. No? Dahil nga patay na si Yeshua, or tinatawag niyong Hesukristo, hindi nga siya pwedeng maghari sa mundo sapagkat patay na siya. Pangalawa, ang sinasabi sa Biblia, ang trono ay para sa puti, no? Great white throne. Eh si Hesukristo, hindi siya puti. Ang sabi ng Biblia, siya ay maitim. So sa makatuwid, parang negro, no? So misfit, hindi align sa sinasabi na siya ang maghahari. Kung hindi, ang kakambal niya na si Tomas, na obvious naman, tignan mo ang kulay ko, puti. Okay? Kasi ang salitang Tomas or taong or Didymus, no, sa wikang Grego, sa Hebrew, at saka sa Aramaic, no, ang ibig sabihin, kakambal ni Kristo. Okay? Sa madaling salita, si Kristo ay maitim. Si Tomas ay maputi. Kaya ngayong sinasabi na Chinese na yin-yang, kung tinignan mo yung yin-yang, no, meron dong white, okay, at saka yung black. Kasi nga, magkakambal nga sila. Kambal nga si Kristo at si Tomas. Okay? Yung isa itim, yung isa puti. Okay? Kaya, mag-research kayo, i-check nyo sa Biblia. Kasi importante yung kulay. Bakit importante yung kulay ng skin? Kasi, ang sinasabi ng Biblia, ang maghahari ay yung puting trono, no? Or great white throne. Bakit tinawag na puti? Pero ang kulay ni Kristo ay itim. So, hindi siya align. Isa pa, patay na siya. Si Tomas ay buhay. Okay? So, ang salitang Thomas Soler din, yung apelidong Soler, no? Pag ni-rearrange mo. Bakit natin ginagawa itong mga rearranging, no? Kasi nga, Torah. Ang Torah nga kasi is, once you analyze, rearrange the letters, no? Lalabas yung mga hidden meaning. Okay? Ang pangalang Torah, nasa pangalan din ni Tomas. Ngayon, yung Soler, pag ni-rearrange mo, is roles, no? So, ibig sabihin, hindi lang bilang pagbabalik ni Kristo ang role ni Tomas, kundi lumalarawan din ito sa mga Antikristo, sa dalawang witnesses. Kaya nga sabi sa Biblia, yung dalawang witness ay papatayin ng beast. Si Tomas ay beast din. So, ibig sabihin, asan ba yung dalawang witnesses? Tao ba yun? Si Tomas din yun. Ibig sabihin yun, pagtapos na yung role ni Tomas na bilang testigo, two witnesses, magiging beast naman siya. Tapos hanggang maging siya na yung pangalawang pagparito ni Kristo. So lahat ng roles sakop niya. Okay? Para maliwanag kung ano ba talaga ang role ni Tomas. Lahat ng roles gagampanan ni Tomas. No? Pati yung bulaang propeta. Although si Trump is bulaang propeta, pero lahat sakop na ni Tomas yan. Para bigyan kayo ng idea, para naman maintindihan nyo kung ano mga pinagsasabi ko.